Alam mo, may mga akda talaga na hindi lang basta kwento. Para sa akin, ang Banaag at Sikat ay isa sa mga iyon. Parang kausap mo ang isang matandang kaibigan na tahimik ngunit matalas ang paningin sa nangyayari sa paligid. Habang binabasa mo, hindi ka lang napapasayaw sa salita. Ginigising ka rin nito, hinahawakan ka sa balikat at sinasabing, tignan mo ang mundo. Sa unang tingin, makikita mo ang mga taong madalas nakatago sa gilid ng lipunan. Mga pamilya na nagpapakasipag pero nahuhulog pa rin sa bingit ng kahirapan. Mga manggagawang walang sapat na tinig. Hindi ito mga abstract na ideya. Ito ay mga buhay na muka. Mga maliit na pangarap na madalas natataob ng mas malalaking interes. Kapag binuksan ng nobela ang mga kwentong ito, parang may ilaw na pumapasok sa isang madilim na silid. Nakikita mo kung ano talaga ang nagiging hadlang sa pagkakapantay-pantay at pagkakamit ng dangal ng tao. Pero, hindi lang pag-ulat ang ginagawa ng akda. May panawagan din ito. Habang binabasa mo ang mga usapan ng mga tauhan, maririnig mo ang tanong na hindi nawawala sa isip. Ano ang dapat baguhin? Paano tayo makakaalis sa paikot-ikot ng problema? Hindi ito panawagan na puro galaw lang. Ito ay paanyaya na mag-isip, mag-usap, at gumawa ng mga direksyon. Maliit man ang nagagawa ng isang tao, kapag nagsama-sama, nagiging maliit ang distansya papunta sa pagbabago. At higit sa lahat, tinuturuan tayo ng akda kung paano maging tao. Hindi pagkakamali ang sinusukat ng lipunan, kundi kung paano natin tunuturing ang isa't isa. Ang tunay na pag-unlad, ayon sa nobela, ay hindi lang tungkol sa material. Ito ay tungkol sa respeto, malasakit at pagiging responsable sa kapwa. Kapag niyakap natin ang ganitong kamalayan, nagiging mas matatag ang komunidad. Nagiging mas makatao ang pagbabago. Kaya hindi sapat na ilagay lang ang Banaag at Sikat sa estante. Kailangan nating itong dalhin sa usapan sa paaralan, sa barangay, sa mga simpleng gawain araw-araw. Kapag ginawa natin iyon, magiging buhay ang nobela. Nagiging lunsaran ng kamalayan at gabay tungo sa mga mas makatao at progresibong lipunan. Maraming salamat sa panonood. Pinagmulan, Banaag at Sikat ni Lope K. Santos.